gabi nito, muli meron po kaming online prayer meeting. Nawa Panginoon ang bawat isa na ngayon ay kasama namin. Nawa inanda mo po ang aming puso, ang aming isip. Linisin mo po ang aming mga kasalanan, O Lord, upang sa gabi nito ay maayos at maunawaan namin tunay, matanggap ang iyong banal na espiritu at ang iyong banal na salita na aming pakikinggan. Tulungan mo po ang bawat isa, lalo na sa mga magbabahagi ng iyong mga salita. Bigyan mo po ng karunungan, kaalaman. Gayon din kami, Panginoon, na makaririnig ito'y naway aming maisabuhay at kami magamit bilang magagawa sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po para sa ating scripture reading, ito'y sa Mateo chapter 10, verse 1 hanggang 5. Verse 1, At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karunaduman na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na maningin ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na siya rin sa kanya'y nagkanulo. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Amen? Amen. At ngayon po, sa gabi nito, ang tema ay ang mga manggagawa ni Jesus bilang mga alagad. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Muli atin pong sabihin sa ating mga katabi, God loves you. God loves you. God loves me. God loves me. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. Muli po tayo ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos at ang tema sa gabi ito, mga manggagawa ni Jesus bilang mga alagad. Ito yung makikita sa Matthew chapter 10 verse 1 hanggang 16. Manggagawa ng mabuting balita ay nangangahulugan ng mga ebanghelista, mga alagad, mga apostol, mga misyonero. Mga manggagawa ng iglesia ay nangangahulugan na ito'y mga pastor, diakono, elders, at Bible teachers. Para sa gawain ng mabuting balita, tinawag ni Jesus ang 12 alagad at sinanay sila at isinugo para sa lugar na gawain. Matapos silang turuan ni Jesus at nagsanay ng 3 taon, binigyan sila ni Jesus ng dakilang komisyon sa Mateo chapter 28 verse 19 and 20 habang sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Ito ay tungkulin bilang manggagawa ni Hesukristo. Ang Espiritu Santo ang gumagawa upang tawagin ang mga manggagawa at tumutulong sa atin sa pagsasanay at tumutulong kapag tayo ay may gawain. Katulad nito, wala tayong kakayahan, ngunit maaari tayong makiisa sa kanyang misyon kapag ang Espiritu Santo ay tumulong sa atin. Tingnan natin kung paano gumawa si Jesus ng mga alagad bilang manggagawa ng mabuting balita. Kaya una, si Jesus ay tumawag at humirang ayon sa verse 1 at pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumalduman na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Tinawag ni Jesus ang mga alagad upang gawing mga manggagawa bilang alagad. Kaya sa Matthew chapter 4 verse 19, sinasabi dito, at sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao.
Si Pedro ay nagtrabaho sa lawa ng Galilea. Spiritually, ito'y nangangahulugan na sanlibutan. Siya ay mangingisda para sa tao. Siya ay naging mangingisda ng mga tao, ay nangangahulugan na spiritually upang magligtas ng mga makasalanan. Kaya ang pagtawag ni Jesus ay hindi para sa material, kundi sa espiritual na gawain para sa misyon ng Panginoon. Sa sino mang sumunod sa pagtawag ng Panginoong Hesukristo ay may dakilang pagpapala. Amen? Amen. Halimbawa, ito'y tinawag ni Elias si Eliseo. Ito'y sa unang Hari chapter 19 verse 19 to 20. Sa gayoy umalis siya roon at nasumpungan niya si Eliseo na anak ni Sahat at na nag-aararo na may 12 parehang baka sa unahan niya at siya'y kasabay ng 12. At dinaan na siya ni Elias at inihagis sa kanya ang balabal niya. At kanyang iniwan ang mga baka at tumakbong sinundan si Elias at sinabi, "Isinasamo ko sa iyo na pahagkan mo sa akin ang aking ama at aking ina at susunod nga ako sa iyo." At sinabi niya sa kanya, "Bumalik ka uli sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo." So dito, si Elias ay nagtatrabaho sa bukid nang tawagin ni Elias si Eliseo. Tinanggap ni Eliseo ang pagtawag sa kanya at pagkatapos itinigil ni Eliseo ang kanyang gawain at inayos ang kanyang gawain at pagkatapos ay sumunod kay Propeta Elias. Amen? Amen. Kaya ginamit ng Diyos si Eliseo bilang manggagawa na propeta at pinagpala siya ng Diyos. Kaya apply natin. Tinawag tayo ni Jesus na dapat tayong maging isang manggagawa para sa pag-iebanghelyo. Kaya bilang manggagawa ni Jesucristo, kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng pangalan ni Jesucristo at hingin natin ang patnubayan tayo ng Espiritu Santo sa kanyang misyon sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Amen? Amen. Number 2, ito'y si Jesus ay sinugo ang mga alagad. Ayon sa verse 5, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, "Huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria." Isinugo ni Jesus ang mga manggagawa ng mabuting balita. Habang sa kanyang pagsugo, isinugo ni Jesus ng 12 alagad. Kaya saan sila isinugo? Tama, sila isinugo ni Jesus sa mga bayan at mga nayon. Kaya halimbawa, ito'y si Moises ay sinugo sa pamamagitan ng Panginoong Diyos sa Egypto upang iligtas ang Israel. Ito'y sa Exodus chapter 3 verse 10. "Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Egypto ang aking bayan na mga anak ni Israel." Sinugo ng Panginoong Diyos si Moises upang iligtas ang mga Israelita mula sa Egypto. Si Moises ay takot sa Egypto dahil alam niya na makapangyarihan ng bansang Egypto. Ngunit, si Moises ay sumunod sa plano na misyon na kaligtasan ng Diyos. Amen? Amen. Maraming binigay na himala ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ginamit ng Diyos si Moises bilang dakilang manggagawa. Pangalawa, ito'y si Jesus. Si Jesus ay sinugo ng Diyos Ama sa pamagitan ng Espiritu Santo. Siya ay sinugo para sa makasalanan, sa mga may sakit, sa patay, at sa kaharian ng langit. Amen? Amen. Kaya si Jesus ay sinugo para sa makasalanan tulad ni Zacchaeus sa Lucas chapter 19 verse 9 and 10. And last, ito'y si Pedro ay sinugo sa hentil na isang centurion na si Cornelio. Siya ay nagpunta sa Joppa upang iligtas si Cornelio
Ito'y sa Gawa chapter 10 verse 22. Si Pedro ay sumunod sa utos ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa verse 22, sinabi nila, ang senturyong si Cornelio na taong matuwid at matakutin sa Diyos at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Hudyo ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. Kaya sa pangalawang mensahe, ito'y apply natin. Tinawag tayo ni Jesus para sa aanihin ng mga kaluluwa bilang isang manggagawa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Tayo'y maging isang manggagawa ng Panginoon. Nais niya na iligtas ang mga taong pinili. Amen? Amen. And then sa last, ating mensahe number 3, ito'y si Jesus ay nagbigay ng mensahe para sa mga manggagawa. Ito'y makikita sa verse 12 hanggang 14. Sa verse 12, at pagpasok ninyo sa bahay, ay batiin ninyo ito. At kung karapat-dapat ang bahay, ay dumaon ang inyong kapayapaan. Natapwat kung hindi karapat-dapat, ay mabalik sa iyo ang kapayapaan ninyo. 14, at sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay pagpag ninyo ang alabok ng iyong mga paa. So dito, sinabi ni Jesus ang tungkol sa ipinagbabawal ng ito'y mga sumusunod. Sa verse 9, sinabi dito, huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso, sa iyong mga supot. Ito'y mga pinagbawal ni Jesus abang sa kanilang pagsubo. Ito'y sa mga manggagawa. And then verse 10, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit dalawang tunika, kahit mga panyaba o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Number 2, ito'y pagbati ng kapayapaan ay sumainyo kapag pumasok sa bahay para sa mabuting balita. Ito'y ayon sa verse 11 and verse 13. At sa anumang bayan o nayon na inyong pasukin, siyasatin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat at magsitahan kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis. At pagpasok nyo sa bahay, ay batiin ninyo ito. At kung karapat-dapat ang bahay, ay dumuon ang inyong kapayapaan. Tatapwat kung hindi karapat-dapat, ay magbalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. Kaya ito'y habang sa kanilang pagpasok, ito'y pagbati. Sabihin nga natin, peace be with you. Peace with you. Amen. Amen. And then, pangatlo, tungkol sa mga tao na tumanggi sa mabuting balita. Ito yung sa verse 14. Ito yung sinabi ni Jesus, at sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Sinabi ni Jesus, gawin ito, at ipagpag ang alabok sa iyong mga paa. Si Jesus ay nagbigay ng mensahe para sa mga manggagawa ayon sa verse 16. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mga pakatalino nga kayo gaya ng mga ahas at mga pakatimtimang gaya ng mga kalapati. So, ang mga manggagawa ay dapat na maging matalino gaya ng ahas at mapagpakumbaba gaya ng kalapati. Kailangan natin ng karunungan gaya ng ahas. Anong ibig sabihin ng matalinong ahas? Alam ng ahas kung paano magsalita ng karunungan. Tulad ng mga manggagawa ng mabuting balita ay kailangan ng karunungan sa pagsasalita ng mabuting balita. Kung paano ituro ang mabuting balita, pagsasalita ng mabuting balita, kung paano ituro at kung paano ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya ipinahayag ni Jesus ang mabuting balita ng may karunungan. Kaya maraming mga tao ay nagtaka. Nang si Pedro ay nangaral sa Jerusalem, maraming mga Hudyo ay nangagtaka.
Kaya halimbawa, ito si Jose. Si Jose ay matalinong tao sa Gawa chapter 7 verse 9 to 10. Sinasabi dito, at ang mga patriarka sa udyok ng kainggitan kay Jose ay pinagbili siya upang dalhin sa Egypto at ang Diyos ay sumasa kanya. At siya'y niligtas sa lahat ng kanyang kapighatian at siya'y binigyan ng ikalulugod at karunungan sa harapan ni Faraon na hari sa Egypto at siya'y ginawang gobernador sa Egypto at sa buong bahay niya. Kaya napakarami niyang paghihirap sa Egypto, ito'y si Jose. Siya ay tinukso ng asawa ni Potiphar, siya ay naging bilanggo, ngunit siya ay matalinong tao sa pamamagitan ng Diyos na sumasa kanya. Amen? Amen. Siya ay may misyon sa Egypto para sa kanyang pamilya na Israel, para sa hinaharap. Siya ay nagtagumpay sa mahirap na sitwasyon. Amen? Amen. And number 2, ang mga manggagaway dapat na maging inosente. Kanina sabi ko, ito'y dapat na maging matalino gaya ng ahas. Dito naman, maging inosente gaya ng kalapati. Ay nangangahulugan na huwag sumuway at huwag gumawa ng kasamaan. Ito ay napakahalaga na mensahe para sa mga manggagawa. Maraming mga lugar sa ministeryo at iglesia at sa larangan ng misyon ay may kaguluhan dahil ang mga manggagawa ay hindi matalino at hindi gaya ng kalapati, ito'y innocent at harmless. Kaya kailangan tayo'y magbantay sa pagmiministeryo. Kailangan natin tularan ang tagumpay ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4. Kailangan tayo maging dalisay tulad ng kalapati, matalino at dalisay kay Jesucristo. Kaya apply natin, bilang manggagawa ni Jesus, ang Espiritu Santo ay nagsugo sa atin upang iligtas ang aanihin na mga kaluluwa sa sanlibutan. Bagamat mayroong tukso ng secular na buhay, ngunit kailangan natin maging matalino at inosente sa pagligtas ng kaluluwa. Kaya ang mga manggagawa ay dapat na gaya ng kalapati. Laging magbantay, manalangin para sa Ebanghelyo at aanihin na kaluluwa sa pamamagitan ng karunungan at pagiging inosente. Laging sumunod sa salita ng Biblia, ito ang daan ng pagtatagumpay. Amen? Amen. At sa ating conclusion, narinig natin ang mensahe ni Jesus tungkol sa mga manggagawa. Bilang mga alagad, tinawag at hinirang ni Jesus at binigyan ng kapangyarihan at otoridad. Sinugo sila ni Jesus sa larangan ng misyon sa bawat bayan at nayon. Binigyan sila ng espiritual na kapangyarihan. Amen? Amen. Para sa tagumpay ng ministeryo, at ituro sa kanila ang kalooban ng Diyos. Sa pagsugo ni Jesus, binigay ni Jesus ang huling mensahe bilang manggagawa ng mabuting balita kung ano ang dapat gawin at paano gawin ang tungkol sa patnubay na kasanayan ng ministeryo. Ay na dapat ang manggagawa ay maging matalinong tao at matapat na manggagawa para sa ministeryo na kaligtasan ng Diyos. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito. Muli kami po'y nakarinig ng salita ng Diyos. Nawa Panginoon, kaming mga nakakikinig ng iyong mga salita, kami yung ngayon ay tinatawag upang maging isang manggagawa para sa iyong misyon. Alam namin ito'y napakahalaga na magligtas ng mga maraming kaluluwa. Ito'y panahon na ng anihan. Kaya tulungan mo po kami, gamitin mo po kaming instrumento, suguin mo ang bawat isa, gamitin mo bilang instrumento sa pagbabahagi, pag-iebanghelyo para sa mabuting balita. Tulungan mo po sa pamagitan ng tulong ng iyong Espiritu Santo, anaway patnubayan at pagkalooban ng bawat isa, O Lord. At lagi namin ganapin at tuparin ang iyong mga salita. Maraming salamat po. Muli, Holy Spirit, patnubayan niyo po kami maging sa oras ng aming pananalangin.
Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin natin ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ang tumubos sa akin ay kumukupit. Dinanap niya ako sa salay na ligaw, iniligtas na tunay. Pag-ibig ng Diyos ang tumubos sa akin ay kumukupit. Dinanap niya ako sa salay na ligaw, iniligtas na tunay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon tayo po ay sama-samang manalangin at tayo ay manalangin ng pasasalamat, thanksgiving, repentance, at lead of the Holy Spirit. Kaya tayo po lahat ay tumawag ng Panginoon 3 beses and shout, Panginoon! 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 O Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Muli kami po ay narito. Nagkaroon ng oras sa panahon para sa aming prayer meeting. Maraming po salamat. Ulit kami po nagkakasabay. Salamat sa iyong patnubay. Maging lahat ay narito sa lahat ng pamilya o Lord sa labasan, kalimagasan, kamunan, araw-araw. Salamat po, Panginoon.
local churches, sa Iram, kina Pastor Eric, kay Pastor Herminio, at Pastor Janine. Muli po tayong tumawag ng Panginoon 3 beses. Let's shout. Panginoon! 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 O Panginoon, muli kami nananalangin para sa aming MPC Ministry. Alam namin, Panginoon, sa panahon ngayon, lalo na sa aming ministry, ito'y marami na. At ito'y mga ngunit kakaupi ang mga manggagawa. Kaya, Panginoon, katulad ni Jesus, nagmawa ng mga alagaling manggagawa. Kaya rin, Panginoon, ngayon ay tinatawag ang bawat isa upang maging instrumento bilang manggagawa ng Panginoon, bilang manggagawa sa ating iglesia, bilang manggagawa ng mabuting balita, O Lord. Ano man po ang aming kabilidad, ano man po ang aming talento, nawa ang bawat isa ay gamitin para sa inyo, Panginoon. Gamitin bilang mga workers of God, O Lord Jesus. Lord, aming Panginoon, alam namin, Panginoon, na ito'y pagkakataon, ito'y oras na anitin sa mga kaluluwa sa aming pamilya, sa aming kapitbahay, sa aming kapwa, Panginoon. Gamitin ang MCC Ministry, O Lord, sa mga youth, sa mga matanda, mga bata, Panginoon, na magiging instrumento sa mga ebanghelyo. Bagamat meron ng pandemic, kung na lang namin hindi, ito'y magiging normal, Panginoon. Ay gamitin mo ang MCC para sa ministeryo ito. Nailaan mo sa iyong mga tinawag, sa iyong mga hinira na mga lingkod mo, Panginoon. Tulungan mo kami sa mga member, kina Bernard, kina Mylene, at Ricky habang sa kanilang pag-ministry sa Barangay. Tulungan mo po patuloy na ang kanilang pananampalataya malakas, ang kanilang kondisyon na ito, Panginoon, ay matibay. At kayo din ang halimbawa sa mga membro sa Barangay at patuloy na lalago sa pananampalataya. Kayo din sa mga local churches sa Iram, sa Pampanga, O Lord, kina Pastor Janine, Pastor Hermie, bagamat di namin sila nakakasama, ngunit sa Espiritu'y kasama namin sila at sama-sama kami nananalangin upang ikaw patuloy na maggabay sa kanila, Panginoon. Lagi namin pinag-pray ang aming mga kapatiran doon, Panginoon, na patuloy ikaw mag-provide kalakas na pananampalataya at sama-sama sa paglilingkod sa iyo, O Jesus. O salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy tayong manalangin para sa ating family salvation. Ito'y napakahalaga. Hindi natin alam kung kailan, ngunit ang buhay ng tao, ngunit napakahalaga. Meron tayong assurance of salvation. Ito'y kaligtasan. Kaya pag-pray po natin ng bawat isa, gamitin tayong instrumento para sa ating pamilya. Tayong lahat muli tumawag ng Panginoon. Let's shout. Panginoon! 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 O Panginoon, muli namin dinadalangin, O Lord, ang aming mga pamilya. Muli, ilapan namin, O Lord, bilang mga manggagawa, bilang mga nakakilala na, O Lord, gamitin mo kami sila instrumento para maligayang namin ang mga pamilya namin. Sila'y maimbitahan namin, O Lord, ibigay sa church community ng online. Tulungan mo, Panginoon, na malalapit sila sa iyo. Sa lahat ng puso, Panginoon, ay mabusan at pakinggan ang salita ng Diyos, O Lord. Dahil napakahalaga ang kaligtasan, Panginoon. Dahil ito'y buhay na pananagan, ito'y pagkakapilan at kaharian at mana sa kaharian ng langit. Kaya sa ingay, masupot kung ang aming mga pamilya hindi maligtas, Panginoon. Alam namin na, Lord, marami na ngayon ang mga salita sa mga nasa lipunan pa, Panginoon. Kayo yung hinihikayat namin at dinadalangin namin, O Lord, na ito'y magkaroon ng kaligtasan ang buong pamilya namin, Panginoon, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa mga may anak, sa mga mag-asawa. Panginoon, pagpatuloy mo ang kanilang puso, matibay sa iyo ang nagsisisi sa iyo, malakan, Panginoon, at sumampalataya na tunay na ikaw ang aming Panginoon, ang aming mga Diyos, ang tagapagligtas. Kayo naparinig upang iligtas ang mga kasalanan. Kaya kami, Panginoon, ay nananalangin, makapag po kayo sa aming mga pamilya, O Jesus. O salamat po, Panginoon. At ngayon, patuloy tayong manalangin sa mga corona victim, sa ating bansa, sa mga kalamidad, maging sa ating punong lingkod, kina Reverend Yun, and Missionary Esther Yun habang sila'y nasa Korea.
Muli tayong lahat ay tumawag ng Panginoon ng beses. Let's shout, Panginoon! 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 O Panginoon, muli sa oras na ito, Lord, kami po'y nananalangin sa aming mga mamamayang Pilipino na nakakaranas din, Panginoon, naging biktima ng coronavirus, O Lord. Alam namin sa aming bansa, maraming mga may sakit, maraming mga namatay. At ngayon, Panginoon, ay unti-unti, O Lord, ay nagkakaroon ng vaccine. Tawag tuloy-tuloy, Panginoon, ang matapos sa amin itong virus nito. Kalakasan namin, O Lord, ang upayan namin sa tulong ninyo, Panginoon. Walang ibang sukulangin kasi sa iyo, walang ibang magsagamon, kundi ikaw lamang ang pagliligtas sa buong bansa. Hindi lamang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, Panginoon, na nakakaranas ng pandemya nito, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, maging ito man ay sitwasyon ng hirap, sulit ito rin ay paraan upang kami, Panginoon, ay lalong lumapit sa iyo, Panginoon. Kami lalos pang magkaroon ng mag-init na relasyon sa inyo. Nawa tulungan mo ang aming bansa, ang aming bansa Pilipinas, ang aming presidente, mga gobyerno, sa mga frontliners, patuloy, gabayan mo, ingatan mo, Panginoon, bigyan nawa ng sa kalutasan at kalunasan, O Lord. Kayo din dalangin namin ang aming punong lingkod, ang aming mga Korean missionary, Minaremereyos, missionary Esther, yun, O Lord, habang sila nasa Korea, matagal na panahon na hindi na namin sila nakakasama rito. Ngunit patuloy kami nanalangin, nawagin din sila ng kalakasan, kalusugan, at natulungan araw-araw. Even sila nasa Korea, Panginoon, patuloy na ang ministry dito at gawain namin. At nanalangin kami, Panginoon, na bigyan mo sila, Panginoon, ng pag-iingat at habang buhay, Panginoon, para sa iyong ministeryo. Ingatan mo po, O Jesus. O salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ngayon din pag-pray natin ang ating mga sa darating na linggo sa mga youth. Meron po tayong youth fellowship and Bible quiz na ito'y magkaroon ng katagpuan. Muli po tayong panalangin. Let's shout, Panginoon! 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 O Panginoon, patuloy din kami nananalangin para sa aming mga youth. Meron din po ang mga activity sa darating mga linggo. Ito'y birthday quiz. Tulungan po ang bawat isa sa mga kabataan. Sa panahon na ito, Panginoon, maraming mga nadalangin, maraming naghiwalay, pero itong paraan sa aming activity ay para lalo kami mag-grow, lalo kami mapalaki sa iyong mga salita, Bible quiz, and Bible reading. O Lord, tulungan mo po, Panginoon, bigyan mo po ng katubayan ang aming Bible quiz ng Sunday. Nawa sama-sama pagdating sa mga online o sa physical church ay makapag-attend, Panginoon, at ang lahat ng ito ay maging matagumpay. Tulungan mo po kami, naway maging iisa ang aming layunin, iisa ang aming puso, isip para sa ministeryo ng ito, Panginoon. Maraming salamat po. O Panginoon, maraming salamat sa gabi nito. Muli, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig. Nawa ang bawat isa na nakarinig na ito, Panginoon, ay gamitin mong instrumento bilang manggagawa para sa iyong misyon. Ito'y anihin ng mga kaluluwa. Kaming magiging instrumento sa mabuting balita. Kaya Lord, tuwing araw-araw naming buhay, O Lord, kami nabubuhay para sa inyo. Kaya kami rin, Panginoon, ay maglilingkod sa iyo habang buhay. Tulungan mo po ang bawat isa at tubayan sa buong linggo na aming gawain. Maraming salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
for Corona victim, President and doctors, godly attitude for online service. Continue po tayo Bible reading and Bible quiz. Bible quiz bukas, 8 o'clock a.m. And sa darating pong linggo, meron po tayo yung fellowship Bible quiz sa February 21, 2 o'clock p.m. Yun lamang po. And God bless you and to God be the glory. See you on Sunday.